Pinalo ba kita kasi natuwa ko kasi dahil mong followers. So meron tayong connection. Meron din tayong connection kasi yung clinic mo malapit lang sa bahay namin. Ano naman ngayon kung malapit yung bahay mo sa klinik ko? Anong kinalaman nun sa pinag-uusapan natin about sa kabadingan at pagiging entitled nila? So pwede tayo magkita anytime. At bakit ako maipagkita sa'yo? Anong business ko sa'yo? Anong business meron ako sa'yo? Para maipagkita ako sa'yo? Sino ka ba para maipagkita ako? Ang payo ko lang sa'yo, Doc, okay lang magbigay ng opinion. Wala namang pipigil sa'yo. Pero yung darating sa point na mambabasa ng mga tao, ibang usapan na yun. Kahit ako agree na transgender is a woman, pero nirespeto ko sila, 100%. Pero ikaw ginagawa mo, sinasabihan mo sila mapupunta sa impyerno. Sino ka? Diyos ka ba? Ikaw. Sino ako? Diyos ako? Nasa biblical naman yun eh. Ang lalaki na ikiapid sa kapwa niya lalaki, mapupunta sa impyerno, biblical naman yun eh. Hindi ko alam maging Diyos para sabihin ko kung ano yung sinasabi ng Diyos. Nasa Bible naman yun eh. Ba't kailangan maging, Diyos ka ba? Hindi ako Diyos, pero ang sinasabi ko, yung salita ng Diyos. Si God para mag-decide kung saan sila pupulutin. Anong problema kung Bisaya ka? Ako may problema ako sa mga Bisayang DDS, pero sa mga Bisaya wala. Alam ko naman ginagawa mo lang yun para dumami yung followers mo para makilala ka sa social media. Oh, sure ka? Alam ko ginagawa mo lang yun para makilala sa social media. Sure ka? Ginagawa ko to para makilala ko sa social media? Hindi mo alam kung ano nangyayari sa usapan. Naiki-epal ka lang. Nasa gitna ka ng init ng laban, mai-epal ka, sasabihin mo, binabastos mo trans, wala ka respeto sa mga trans, wala ka respeto sa mga bakla, wala ka respeto sa ibang tao. Hindi mo alam kung sino nagsimula ng lahat. Umita usapan, sumasagot sila, sinasagot ko rin, alam mag-backdown ako, sila nga hindi nagba-backdown, lalaki ako, bakla lang yan eh. Tapos sabihin mo, ako pa walang respeto, sarili nga lang, hindi lang kayang respetuhin eh. Tapos sasabihin mo, wala akong respeto sa kanila. Pero ang paano, nakilala ka sa social media dahil sa kagaspangan ng ugali mo. Magaspang ang ugali ko, Sesu, ikaw? Sino ka ba? I mean, the thing is this eh, pinanood ko yung mga videos mo before about sa mga history ng mga ibang K-pop, sa history ng ibang tao, pinapanood ko, sabi ko, magaling ka mag-content, kaya pinapanood ko. Pero it doesn't mean connected ako sa'yo dahil nanood lang ako ng mga videos mo in the past. Connected na ako sa'yo, ganun. Saka para sabihin mo magaspang ang ugali ko, sino judgmental dito ngayon? Natural, ikaw, di ba? Ikaw yung nagsasalita about me. Kilala mo ako? Talagang may ugnayan tayo, as in kilala natin ang isa't isa para sabihin mo magaspang ugali ko? Mukha mo magaspang. Alam ko matanda ka na kasi sa tsura mo pa lang alam kong mga nasa 50s ka na. Again, allegations ng mga bading. Matanda na ako, nasa 50s na ako. Tingnan natin itsura isa't isa, una, mas gwapo ako sa'yo. Pangalawa, mas bata ako tignan sa'yo. Again, allegations ng mga bading. Matanda na ako, nasa 50s na ako. Tingnan natin itsura isa't isa, una, mas gwapo ako sa'yo. Pangalawa, mas bata ako tignan sa'yo. I'm already 48 years old. In fact, I'm already 48 years old, pero ikaw mas mukha ka pa matanda sa akin eh. Pero sabi mo pa, alam ko matanda ako na, sige ko mas mga sa 50s ka na. Ikaw yung mukhang 50s eh. So ilang taon na lang ilalagi mo sa mundo. So dapat pili mo maging mabuti. Mag-educate ka ng mga tao na related sa profession mo para alam mo yun, makatulong ka. Huwag mong basta sa yung mga tao sa social media. Ano nangyari sa'yo? Pinupusa ka ng mga tao sa LGBT. Tinutulig sa ako ng mga tao na sa LGBT kasi mga kupal sila. Gawain naman talaga yan ang anak ni Satanas. Ano pang gagawin ko dyan? Tangina biblical naman yan eh. Nakipid ka sa kapwa mo lalaki, mapupunta ka sa impyerno. Nakikipid ka sa kapwa mo lalaki, bading ka. Hindi ka straight na lalaki. Anong masama sa sinabi ko? Totoo naman yun eh. Anong mali sa sinabi ko? Hindi ba bading yun? Hindi ba gawain ng bading yun? Hindi ba karimari-marim yun sa mata ng Diyos? Anong mali sa sinabi ko? Nagagalit ka sa akin? Kasi pro-bading ka? Kasi baka nga bading ka rin? So sa tingin mo ba maging proud yung mga anak mo sa ginagawa mo? Yan ang problema sa inyo mga badingdong motherfuckers eh. Kapag napikon na kayo, sasabihin nyo, sige mo maging proud mga anak mo, dadamay yung pamilya ko, di ba? Kasi nga, tingin ninyo, tama kayo. Tapos gagawin nyo, pe-personalin nyo ako. Tingin mo, maging matutuwa mga anak mo sa ginagawa mo. Anong kinalaman ng mga anak ko sa kabidingan ninyo? Sige nga, anong kinalaman ng anak ko sa usapan natin na bading kayo, na pumapatol kayo sa kapwa lalaki at hindi kayo straight, kung pumapatol kayo sa mga kapwa nyo lalaki, kaya trans yan, kaya nagpaputol na yan, hindi na straight yan. Anong kinalaman ng mga anak ko sa usapan natin na bading kayo? Atay nila bastos at gaspang ang ugali. Ako pa, bastos, ako pa magaspang ang ugali. Sino nag-i-edit, nagpo-photoshop ng mga picture ng kapwa? Sino naglalabas ng mga fake materials? Naglalabas ng mga kaso-kaso? Naglalabas ng mga katarantaduhan, mga fake news? Di ba kayo mga badingdong? Ako pa, bastos, ako pa magaspang ang ugali? Tangina, hindi mo alam sinasabi mo, boy. Pangalan mo, boy audacity? Bagay sa'yo. You have the audacity to even say stuff like that, to even say shit like that, na wala ka namang alam. Pero hindi ako yung klaseng tao maglalabas ng baho ng ibang tao.
Ilalabas mo ang baho ko based on what? Reddit? Based doon sa mga kasinungalingan na nilabas nung ex ko na napatunayan na sa korte na nagsinungaling siya? Anong ilalabas yung material? Yung galing sa ex ko na naninira sa akin? Wala na bang bago? Pero sana magbago ka na, Doc. Hindi magandang ugaling ginagawa mo talaga. Let's agree to disagree. Hindi mo gusto ang ugali ko, hindi ko rin gusto ugali mo, hindi ko rin gusto pagmumukha mo, hindi ko rin gusto tono mo. Sinasabi mo, malapit ka lang sa kliniko, make sure kung lalapit ka sa akin at punta ka sa kliniko, dapat maayos ang motive mo. Wala kang intent na malicious, wala kang intent na mang-slander. Kung gusto mo ako kausapin bilang matinong tao, fine, kakausapin kita bilang matinong tao. Kung gusto mo ng kupalan, pwede rin. Pero the moment you slander me, pati pamilya ko idadamay mo, ibang usapan yun. Ano yung pagbabago ko? Kahit kailan, I stand kung ano yung tama. Kung ano yung sinasabi ng Bible, kung ano yung sinasabi ng lipunan, ano yung moral ethics na dapat, ang lalaki, hindi nagpapaputol ng titi, hindi nagpapaputol ng betlog. Anong kagaspangan ng ugali dun? Hindi ka sumisiping sa kapwa mo lalaki. Dahil nga lalaki ka eh. Biblical naman yan. At yan naman talaga ang nature. Hindi ka dapat pumato sa kapwa mong lalaki kung lalaki ka. Kung may titi, betlog ka, hindi ka dapat nagpapatira sa puwet sa kapwa mo lalaki. Kasalanan sa Diyos yan. Diretso impyerno yan. Biblical yan. I-dispute mo kaya yung Bible. Total, magaspang ugali ko, hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Total, masama ugali ko, di ba? Hindi ka naniniwala sa akin. Sa Bible ba maniniwala ka o hindi rin? Sabi mo, atheist ka. Sabi mo, hindi ka naniniwala sa Bible. Sabi mo, hindi Bible pinag-usapan dito. Yes. Kasi yung kabaklaan, biblical. Kahit ano pa sabihin nyo, kahit papaikot-ikutin nyo ang mundo, balibalik ta rin nyo man ang mundo, lalaki kayo. Hindi kayo babae. Bading kayo, na feeling nyo dapat VIP treatment kayo, nagdidemand kayo na patahimikin yung mga straight para mai-push nyo yung agenda ninyo. Sa lahat na lang ng bagay, gusto nyo VIP kayo. Hindi lahat ng tao tatanggap sa inyo. Hindi lahat ng tao tatanggap kasi maraming kupal na bading, lalong-lalo na sa Pilipinas. At since nagbigay ka ng unsolicited advice, eto rin ang unsolicited advice ko sa'yo. Huwag kang makailam, huwag kang umepal. Kung gusto mong makisakay, walang problema. Pero huwag mo akong i-slander, huwag kang magkakalat ng fake news. You shouldn't have that audacity to even say shit that you know nothing about. Keep your mouth shut kung wala ka naman pwedeng sabihin matino at tama. Buti sana kung katotohanan ang sasabihin mo. Kung puro katarantaduhan lang din na ginagamit nyo na material na galing sa ex ko na napatunayan na sa korte na nagsinungaling at hindi totoo ang sinasabi, kung yun lang din ang material ninyo, edi kasinungalingan na yun, slander na yun. Sasabihin nyo, pikon ka kasi baka magdemanda ka. May batas tayo. Kung over the top na yung panglalait ninyo at katarantaduhan nyo sa akin, pwede naman ako mag-file para yung korte na ang mag-correct sa inyo since ayaw nyong maniwala sa akin. Since pinipilit nyo yung agenda nyo.